Hello mga ka-Earthlings, mga ka-OFW, mga ka-Doodles, mga ka-Offloador. Bukas ay April 2, so walang trading bukas dahil nga Holy Thursday at saka Good Friday. So dalawang araw walang trading. Tapos ano ba yung araw ng kagitingan? Thursday naman, sa next Thursday wala din. So dahil wala tayong trading bukas, so gumawa ako ngayon. Ngayon ay April 1, gabi ko to ginawa. Gawa tayo ng parang educational. Kasi para hindi na tayo gagawa bukas kasi wala namang trading din. So parehas lang yung makita nyo na presyo ng market o mga nag-up. So ganon, nag-close ng 5,998. Nag-up ng 0.84% ang PSEI. So, sa mga bago pa, ano yung PSEI? Yung PSEI, mga blue chip yan sila na companies sa Philippines na katulad nila ni Metrobank, BDO, BPI, Esin, Ali, Irit, Jollibee, Globe, ICT, Meralco, Mundi, RCR, ISIM, SMC, San Miguel Corporation, yan sila ang mga blue chip. So, yan ang app natin. Nakita nyo naman, hindi ko lang basahin. Diretso tayo sa topic natin. Ano ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin is yung tawag niyan, yung cost averaging o cost average, sabi nila. Piso cost average kabulbulol na. Basta English nga, magkalisod-lisod ang dila natin piso cost averaging kasi mayroon namang iba DCE, yung dollar cost averaging. So dahil sa piso tayo, so piso cost averaging tawag natin. So ano ba yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin noon, kung kunwari, sample tayo, ito yung mga hawak ko na stock na matagal nang hindi malaw. So, kailangan kong siyang habulin para makuha ko ulit yung pira ko. So, ito si Now. Dito ako nakabili dati ni Now. Way back nung nag-umpisa pa lang ako, 2023. Nabili ko siya sa 2.21 pa lang ang presyo. So, nabili ko siya sa 2.21 dito sa taas. Mataas Kasi akala nga lilipad na si Now kasi 2.21 diyan kasi umataw na yan siya diyan So parang akala ko nung una kasi dati kasi nagtitrade lang ako sa mga basura o mga liit na mga hindi naman basura, penny stock bala, kumbaga ganun. Kasi gumagalaw pero yun nga hindi inaasahan bumagsak matagal lang dito may tayo. So isipin mo yung nawala dyan na 76%. Maliit pa naman na maliit pa lang naman na amount. Pero sayang din kung hindi mo makuha, mga 50,000 siguro ganun. Hanggang ngayon siguro nasa 40 siguro to, equivalent. 23, sa ngayon meron akong hawak na 23,000 at 1.27. Umpisa yan sa 2.21. So pagsunod bumili ako ng may matanggap akong mga dividends galing sa ibang stock na 5,000, 2,000. Bibili ko dito sa So kaya bumaba siya, naging 1.82, naging 1.53, naging 1.27. Kasi gusto kong habulin tong presyo na to para pag bumalik na ako diyan, pili ko na sa benta kahit na malugi lang ako ng sabihin na lang talo na lang 1,000, okay na 'yun. O hindi na ganong masakit yan, mga below 5,000 hindi na ganong yan na malugi. Basta mailabas ko lang siya kasi sayang naman. So malapit na tayo mailabas. So yan yung ibig sabihin na cost averaging kasi kumbaga dito yung original mo tapos bumili ka dito, i-average nila ang presyo niyan. So ang mangyari diyan, hanap tayo ng mayroon ba tayong nagawa? So ang ginawa nila dito, idagdag mo yung pag-add mo yung
naka-add yung ito yung sample eh. Yan o, so meron akong, ito yung sample, saan ba yun si Now? Si Now, 2.21 una, tapos naging 1.82, ito pala yun. Meron pala akong nagawa na. So, una, meron akong 22,000, so may 10,000 share ako doon kay Now, sa presyong 2.21. Ngayon, ang presyo niya is 1.56. Dito yung presyo ngayon niya, 0.56 diyan. Dito ako. So, ginawa ko, bumili ako ng 3,000 na share. So, 3,000 na share, bumili ako sa halagang 1,000 lang. So, ang capital ko, naging na. So, itong 22 plus yan, i-add nila yan eh. So, naging, pala. So, kasi ang pala nito, may share siya na minimum board lot is 1,000. So, kailangan buo, hindi butal. So, sa 1936 kung ang nakapital, ang nagamit lang is 1680. Dito sa 22,125, 22,104 lang nagamit. So, pag-add mo yung dalawa na yan, yun na yung panibago mong kapital. Ayan, nakapormula na yan. So, panibago mong kapital na yon. So, tapos ang maging share mo, may una, meron kang 10,000. So, nung itong bago, bumili ka ng 3,000. So, naging 13,000 na siya. So, ang maging presyo mo ngayon is 183 na. Kasi, ang ginawa nila dyan, itong dalawang share mo na 10,000 plus 3,000, dinivide nila sa yung amount pala, yung amount mo, itong dalawa, divide doon sa total na share mo na hawak. So, kaya nagkaroon ka ng 1.83 na presyo. Ganon yung cost averaging. Hindi yung bibili ka dito, yun ang ibibigay na presyo mo. Hindi kasi meron kang hawak dito sa Kasi doon mo lang din siya binili sa isang broker eh. So, ito sa sa broker na BDO. So, para mag-down siya, para bibilhin ko para bumaba yung presyo ko, kailangan ko doon pa rin sa BDO ko siya bibilhin para, yun nga, i-average niya, yun yung pag-compute ng averaging. Hanggat na ma-reach ko tong 0.56 o kahit dito lang sa 0.7, so, maliit na lang yung diferensya, So, pwede ko na ibinta dyan. Pwede ko na siyang ibinta. Mga 1,000 lang siguro yan na, So, kasi mura pa lang naman. So, pwede ko na siya ibinta. Tapos, idagdag ko naman doon sa, sa iba. So, ganun ang pag-cost averaging. So, original na puhunan mo, kapital, idagdag mo yung panibagong nabili mo ngayon, plus yung unang share mo, idagdag mo siya ngayon, yung bagong nabili mong share, i-divide mo sila, so magkaroon ka ng 183 na presyo. So sunod naman, siya naman yung maging, ito naman yung maging, dito naman siya ngayon, maging 1.83 na naman yan. 183. Tapos ito, 13,000 naman to siya. 13,000 na yan. Tapos, kung bibili ka ulit ng another 3,000, so ang maging presyo naman niya is 1.59. Tapos, may hawak ka na naman na 69. So, ito yon. So, 1.82, 1.53. So, ganun ang nangyari. Naka-shortcut lang. Numeritso ko. Hindi ko na natandaan kung magkano yung Basta, ito yung sunod na 1.83. Tapos pag bibili ka ulit ng parang 4,000 yata ang share na binili ko dito eh. Kaya naging lang siya. 1.53. Sunod, bumili ulit ako. Naging 1.27. So, ganun lang yung pag-average para kung ipit ka sa stock, tapos medyo napapagod ka na kakahintay niya na parang sa tingin mo wala ng pag-asa, tapos gusto mo nang kunin yung pera kasi sayang, ganun ang gagawin mo.
Bili, paunti-unti ka bili, kada buwan, kahit buwan lang, buwan, bili ka ng 2,000, sunod next month, para hindi bigla, dandahan lang, hanggat aabot din yan, didikitan din niya tong presyo na to. So, yan yung paraan para maibalik mo sa iyo yung pera mo. Kaysa ibinta mo siya, no? Kung dito, tapos sabi mo, lugi na, ibinta ko na lang. Kasi parang wala ng pag-asang angat pa na wala ka ng pag-asa. So, huwag mo ibinta. Cost averaging mo na lang siya para makuha mo ulit yung pera mo. Hindi ka malugi, di ba? Dito, kung ibinta ko siya ng 2.21, lugi ako ng 78%. Samantalang kung dito na ako, naging 61 na lang. So, pupuntahan ko dito, hindi yan. So, 13 lang. Bawas-bawas. Pero ito sinaw, parang pakiramdam ko kasi nag-form lang to siya ng cup eh. Hindi matagal lang talaga. Hindi pa natin, dito akala ko hahataw na eh. Hindi pa, bumalik eh. So, pakiramdaman natin kung masunod ba itong ginawa nating cup. So, habang hinintay na, sasalubungin natin siya, malay mo, madikitan na sa presyo. Tapos, pag naibinta ko na to kasi kukuntit na lang yung lugi ko, so, base dito sa presyo na na 1.27, so mga nasa na to eh. Almost 40 na to siya eh. So, ibili ko naman siya doon sa iba kong stock na ipit din ako. Yung mga, pero ito naman sila, medyo may pag-asa to, si Nickel eh. Ito dyan si Nickel. Nabili ko rin to nung sa city, dito banda eh. So, hindi ko naman siya, pinabayaan ko lang kasi sabi ko, ano naman to eh. Saka meron akong dividends na tanggap niya, So, yung mga dividends dito na natanggap na ipon-ipon, doon binili ko kay Now, ginamit ko siya. So, ganun yung para at least, yun yung nakaganda sa ang hawak mo na stock. Sinaw kasi hindi siya namigay ng dividends eh. Ito si Nickel namibigay ng dividends. So, at least meron akong natatanggap, nagagamit ko siya. So, yung na yan, dividends, kita ko na yan eh. So, yan, nag-averaging naman ako kay Now. Dalawang broker ko eh, Metro at saka BDO. So, nabili ko siya. Ngayon, nasa 602, 675 kay Metro. Pero parang humahataw na siya eh. Parang malapit kasi nag-pullback na siya. So, baka aangat na to si Nickel din. Ganun na yan. So, pwede so, baka talagang tatapusin niya tingnan mo, ito yung cup ang sinabi kong gagawin ni Now na cup, ganyan, tingnan mo si Nickel, di ba? Galing dito, bumaba, tapos umangat. Yan yung ibig sabihin ng cup. Tapos mag-form na naman yan. Pagdating sa mag-form din yan ng handle dyan. Ganyan, ganyan yung presyo. Yun yung handle niya, tapos bago siya angat. So, pero pagdating dito, ma-hit na yung dyan. Binta na natin kasi kumita na tayo kasi dito na eh. So kung siguro bibili ako ng paunti nito para didikit siya dito, at least dito banda. Para pag kung tataas pa siya, so meron tayong almost 50% na kikitain kay Nickel, So, ganun lang yung pag trade dito. Lang naman talaga dito sa Philippine stock eh, medyo matagal lang, mabagal. So, tigaan lang. Basta ang ginamit mong pera dito, yung hindi mo kinakailangan kaagad. Kasi, yung alangan dito naman, tapos binta mo, lugi ka, di ba? So, kumbaga surplus siya eh. Surplus na hindi made in Japan, surplus na galing sa iyo. So, ganun. Tapos, meron pa rin isa, si Spinik. Ito si Spinik. Dati si Spinik, saan ko ba ito nabili? Matagal ko na rin itong hawak dito. Dito ako eh. So, tapos nagpaunti-unti akong bili din. Pero paminsan-minsan ko lang siya, kasi dito ko siya hawak 1.6. Ngayon nasa 1.52 na. Kasi ang ko naman dito, aangat na to eh. Dito na siya eh. Pero nag-down.
Pero kahit na merong crisis nangyayari, kasi may balita na rin na nag-umpisa na sila eh. Ano ba yun? Imgene na siya ngayon eh. May ano yun? Start. Imgene Meralco. Mayroong balita yun na nag-umpisa na silang mag-supply ng kuryente. Power dispatch. Ayan, ito. So, kaya kahit na hindi to siya blue chip, hindi ko to bininta eh. Kaya gusto ko pang magdagdag nga eh, kasi may future to eh. Kasi renewable energy siya, di ba? So, yan nagbalita noong March 30, si Meralco unit begins power dispatch from world largest solar project. Spinning to siya. Ngayon, binago nila na Meralco Power Gen Corp. Kasi si Meralco na yung malaking hawak nito eh. May hawak dati kay Libis nito eh. So, dahil nga politika, so bininta, no? So, ngayon, gusto nilang palitan ng pangalan. So, Imgen. Pero dito sa trading view, hindi pa rin nagbago yung yung pangalan niya. Kahit doon sa PSE dito, parang hindi pa rin nila, Spinning pa rin siya eh. Wala pa rin tayong, hindi pa rin siya bagal yung natin So, Spinning pa rin yung niya, hindi pa napalitan ng Imgen. Kasi kung ko Imgen, walang siya eh. So, siguro, under process pa yung pagpalit ng pangalan. Pag napalitan ng pangalan yan, maganda na. Kasi medyo na bad shot lang yung nito eh. Pero ngayon, dahil sa balita, ang mata sa nalata. So, Meralco Power Gen has commenced initial dispatch Terra Solar Development. So, ito yung maging 250 megawatts. So, nasa Luzon pa yung inuna nila eh. So, maaari na, kasi yung sabi nito eh, pinakamalaki na dispatch from world largest solar project. So, tayo yung pinakamalaki kung tuloy-tuloy na yung di ba? So, maganda na to So, kaya kung ito, habang mura pa, maganda talaga magbili ng magdagdag pa ng marami kasi kaya paunti-unti yung sahod, bili-bili ng konti. So, wala tayong mga forecast price nito eh kasi hindi pa siya na features ng mga brokers natin eh. Pero 1.3 to lang yung sell order block sa 1 month. Walang technical nandito pa kasi wala pa. Ang high kasi niya dito is 2.2 pa lang siya eh. So, pwede pang maaaring balikan niya yung 2.2 Dito, balikan niya yung 2.2. So, tapos, target price ko nito 3.5 kasi ito nga ang pag may cap siyang ginawa, ang lalim nito, dalhin mo doon, yun yung maging presyo niya. So, kung matuloy itong dos, ay malaking bagay na, Yan, may 50% na hinita ng pera. Hindi matagal-tagal lang. Noong July ko pa ito nabili, July 25 eh. So, yan si Spinning. So, yun yung ang topic natin. Yun. Yung piso cost averaging. Siya yun. So pag may mga stock kayo na ipit, paunti-unti yung bili kayo ng bili tuwing sahod para hindi na kayo maipit. Bababa siya ng bababa. So, yan So, at least na pag dumikit na, parang ito, kandidato, bibinta ko na talaga to kasi wala na tong pag-asa na eh. Pero depende kung pakiramdaman natin kung malay mo, kung talagang tutuparin niya yung parabolic dyan,
So kung tapos dumikit na tayo dito, yan na, di malaking bagay na. Kasi ang sell order dito is mayroong 0.6 ang mataas sa 1 month. So kasi mayroong 1.5, yan may 2.3 pa nga eh. So possibly talaga na tutuparin niya tong cap so kaya didikitan ko to pa unti-unti. Kada sahod bili ng 2,000 pesos hangga't magkasalubong kami tapos matimpuhan na angat, di kikita pa rin ako bago natin maibenta. Pero kandidato na to na maibenta yan. So sana man is naintindihan niyo yung nagkalisod-lisod, nagkahirap-hirap tayo magpaliwanag ng piso cost averaging. So, yan lang po. Adios mi amigos, mi amigas. Ops! Huwag kalimutan, mag-subscribe naman kayo para naman dumami ang ating subscriber. Adios mi amigos, mi amigas. Babus!